Why should anyone take command from you? You are not a constitutional authority. O di ba, baguhin na lang natin yung ano natin, gawin na lang natin monarchy, gawin na lang natin siyang reyna para matapos na. So, ayun na nga naman sasabi ko, no? I'm just stating facts, madam, no? You are not a democratically elected official. You're not even an official. Oo. You are exercising power over Filipinos. Who are you? You're not voted. Ang problem kasi kung kunwari ganun nga, ang problem inaalaw Ni Bongbong. Pero hindi, diba? You cannot derogate an authority like that. That's the problem. Di ko mo siyang cabinet secretary, pero hindi po pwede. Diba? Kasi hindi ka pwede mag-appoint ng cabinet secretary na asawa or something. Esas yung sinabi mo kanina dun sa live niyo ni Maharlika about dun sa yung parang broker na parang yun yung magde-deliver ng pera kay Maharlika. Anong pangalan nun? Parang talent, ano yun, di ba? Parang talent agency ba yun ng mga trolls? Oo, Star Farm. Star Image Farm. Star Image Farm. Ano ko nga yan kung ano. As in, sila talaga mag-deliver. Oo. Ano pa yan ha? Ilang friends ko pa ang kanilang, 2 friend ko ang kinontak. Alam mo yung mga high school friend ko? Kasi parang may common friend pala kami. Tinawagan pa yung isa. Tinawagan pa yung isa. Babayaran kita. Ma-meet ko lang si Sas. Ganyan. Ganun sila ka-desperate talaga, no? Yes. Kasi nga, yung dating nagbabash sa amin dalawa ni Maharlika, na ginagawan kami ng sungay, si Ben Barubal, ay nagsabi yung kanyang kaibigan na inaalok siya 200,000. For what? Tahimik siya. Tatahimik siya. Kasi nga, diba, nag-iingay na nga siya ngayon kasi nga, nakita niya na yung mga NPA ay parang na bumabangon na talaga at yun na nga yung Makabayan Black, di ba, close kita mo. Doon siya nagalit. Okay? Kaya nga na siya baliktad na rin siya, bumaliktad, hindi na siya pro BBM. Kasi nga daw yung mga niya, pamilya niya ay biktima ng NPA. So non-negotiable sa kanya yung mga yes, kahit ano amount. Pero paano siya kailan siya binigyan ng 200,000 para manahimik? May nag-offer, pero hindi yan tinanggap. Pero ganun daw ngayon sas yung ganun yung kalakaran na parang if dati kang maingay, ang babayaran ka, ang trabaho mo lang is to do nothing. Kaya pwedeng mag-shut up ka lang. Oo, shut up lang. Yan, yung shut up lang. Parang si RJ Nieto. Yes. Lang siya. Hindi ka pwedeng maging pro, hindi ka maging anti, just shut up. Ganon. Babayaran ka. Kaya pala niya dinelete yung niya, yung live niya. Kasi, shut up ka lang niya? Shut up ka lang nga, ba't ka may comment? Yun na nga, di ba? Baka takot, kaya parang natakot siguro siya na yun yung kasunduan natin, just shut up. Kasi nga, ang nakarating kay Maui, sa friend niya, na si RJ kasi parang more damage yung ginagawa niya kaysa pagtatanggol. Yun yung nakikita ni Lam. Ako, you know what? I think, kasama nga siya sa Black Ops. No? Kasama siya dyan sa Black Ops team. Yang silang dalawa ni Mel saka si RJ. Sila yung confident pag kailangan ng Black Ops, sila yung major brains dyan. Hindi kasama dyan si Tunying? No. Dahil hindi naman nakatira sa Tunying sa Benguet. Baka iba yung sa kanya, iba yung deal sa kanya. Ano lang siya, download, siguro hindi na download lang yung information sa kanya, ganyan. Pero hindi siya yung kasama sa strategic planning. Ganun yun. Ano na nga siya, ibang level lang yun si RJ, no? Ano na siya, political operator, para na siyang Bobby Deser. Kilala niyo si Bobby Deser nung panahon ni Era. Ayan, ganyan na sila, Bobby Deser. Oo, na
na eksenang gagawa ng crisis, gagawa ng mag-fix ng story, a full on political operation. So ang sabi ni Kenneth, I doubt kasama si kasama si RJ I doubt kasama si RJ paano ka nga magda-doubt? Nandun nga ako. Ako na nga nagsasabi sa'yo. I know. Personal first-hand information. May GPS ka pa nga doon, di ba? Yeah, I have a GPS. Kaya nga, to prove, di ba? Naku, baka lusubin niya doon. Ano rin, may kaya nga sabi ko, ay naku, kaya siguro gusto nilang deleted all over ang aking Facebook, pati Messenger. Ang dami kasi incriminating sa Messenger ko. Hindi ko naman alam na ganito palang gagawin nila, pati Messenger ko. No? Kasi before, pag suspended ka, hindi nadadama yung access mo sa Messenger. Ako talaga pati access ko sa Messenger, pati accessing previous messages, wala. Oo, wala na nga. Ako hindi ko na makita yung mga natin, yung usapan natin na Did you share yung info about dun sa location to somebody? Yes. Kasi di ba, baka may gagawin sila sa inyo. At least merong Kaya ko nga ginanon because kinakabahan doon. Sabi ko, parang ano ba to? Parang talaga, parang gubat na hindi mo akalain na may compound. Tapos kasi, makutub kasi ako eh. Piniringan kayo? Hindi. Makutub kasi ako pag hindi ko gusto yung energy. May vibe ka. May vibe. Maganon ako eh. Na, I don't, and yung phone ko kasi, may emergency siya na pipindutin mo siya ng 5 beses. Tapos magsisend siya ng GPS. So walang signal talaga doon ng mga globe or something? Wala. Kaya nga pag emergency lang yung yung kaya. Kasi anong tawag doon? Jumper. Naka-jump. Naka-jump. Jumper. Jam. Oo. Yung signal. So, paano sila mag-communicate sa ibang sa doon kung naka-jam? Sila lang may access? Magpapaalam ko. Really? Para tanggalin yung jam. Or, aalis ka dun sa lugar na yon, pupunta ka somewhere else na malayo. Oo. Walang mga NPA doon? Wala. Private property eh. It's private property. Yeah. Private property. Hindi mo siya makikita kasi nga siya forest. Oo. Sas meron phone-in question. Okay. Nung nagdadrama daw si RJ tungkol dun sa free PRRD, sinakyan mo daw ba siya nun? Oo, kasi yung Protect PRRD, di ba? Protect PRRD. Kasi I think we all saw what we saw. Na bakit tinatago nila kay PRRD na si Sara yung because that's what we saw. That's what was we were seeing. And that's what we reacted to. Hindi daw ba yun connected dun sa daw dito, yun? Sabi niya, kasi siya nag-back up ni TP doon and bigla after 2 days or something, binura niya post niya about it and just stayed silent. Yung latest na yun? Bakit tandang-tanda mo to? Talagang may diary ka ba binura niya after 2 days? Hindi ko na matandaan kung ano yung pinagsasabi mo, parang 2 days or whatever. Pero alam ko yun, no? We talked about it na look, parang tinatago nila yung na nag-file. Di ba tinanong kasi siya, di ba? Ang gusto kong tanongin, nag-file na ba ang anak ko? Di ba yung may ganun siya. So parang, lahat naman nag-comment dun na. Everyone watched that video. Ayun. Di ba? So, it's just natural. Pero, sinabi ko nga, hindi talaga tatakbo si Sara ng presidente because of delikadesa. You will know this eventually, no? At kung bakit ay nako.
things will just unfold as they should. And sana sana is mauna yung mga dapat maganap kaysa yung sa tingin kong pwedeng gawin ni Bongbong para ma-unite ang military. Ano tingin mo ano ba yung possible na pwedeng gawin to get the military to his side? Not to his side, to get the military united. To let them fight an enemy. Okay. Ayan na yung WPS, oh. Diyos ko, Lord. Isang tumbling na lang yan, pwede ka na. Ano na yan eh, military confrontation na yan eh. Pag ganyan, anong gagawin ng military? Alam mo namang yung military, sabihin ng military, hindi. Aanuhin namin diversionary foreign policy. That's it. That's all he needed to do. Kaya nga sabi ko, ay magaling yung pagkakalatag ng mga barahan nito. Pero nga, guys, there's no such thing as yun nga lang, mag-ingat siya sa miscalculation. Kasi once na naging, which is most probably, baka maging worse pa yan sa SAF 44. Oh my God. Totoo. Kawawa naman yung ano. Kawawa talaga. Yun na nga lahat naman, wala naman siguro Pilipinong magsasabi, huwag kayong lumaban dyan. Ako lang siguro, kaya siguro tinanggal ako. Girl, pag nagganong action si Bongbong, hindi ka po pwedeng mag-say no. Makukulong ka. Pa kasi Lisa di ba, mag-command na, di ba, Bongbong, ano ba? pero ang ano niyan is, kasi hindi din naman natin ang alam ang takbo ng utak ngayon ni Commander, no? Ni Commander. Saka, parang, galit na galit talaga. Ano talaga siya? Kasi ito mga nangyayari, alam mong hindi ito gawain ng mga taong sanay na politician na public servant. Kasi Lisa Marcos was never been a politician. Never been a public servant. She was always been in private practice. And she's always used to getting what she wants. Exactly how she wants it. Di ba yung yung interview with Boy Abunda, di ba sabi nga niya, mapipikon daw siya. Kung yung ginagawa sa pamilya ni Bongbong Marcos ng mga bashers or kung ano, na na-amaze siya kay Bongbong kasi nakayanan niya. Pero kung siya daw titirahin, mapipikon daw siya. Inamin niya yun. Oo. Actually, yung sa vlog nila, may doon may sinasabi niya, well, you can easily get an impression na hindi siya kasi dinescribe siya ng mga anak niya as someone who's going to say something inappropriately. Ganon. Sa lahat daw ng member ng family, sino daw dyan yung parang laging may masasabi na mga bagay inappropriately, ganon. Tapos parang in-explain na hindi kasi parang siya yung pinaka-taklesa, ganyan. Ayun. So mukhang anyway. Well, ayun lang nga. Pero ang ano ko lang is, you're still not voted by the Filipino people. Yeah. Totoo. You're not. Actually, that shields her Ha? That shields her also. Yung... Oo, pero yun, ang ano nga din is, why should anyone take command from you? You are not a constitutional authority. O di ba, gawin na lang natin yung natin, gawin na lang natin monarchy, gawin na lang natin siyang reyna para matapos na. I really hope na for like I think yung parang magbibigay talaga ng
magbibigay talaga ng mas matinding clarity dun sa situation. If there would be someone who's going to like attest na ang mga instructions na nakukuha niya, yung government official na ang mga instructions na nakukuha niya is actually an instruction coming from the First Lady. Ganon. That would effectively remove the shield of the First Lady na kasi sa totoo lang, di ba si Maharlika nagparinig na nga siya ng mga voice messages. Yeah. Lalo kausap niya si Bianca Sobel. Why is she being consulted about ISAF? Yung basket case, di ba? Yung kay Attorney Trixie din, ganyan. As yung basket case din. Saka, you know, yung ISAF, di ba? I think yung pag-uusap nila ni Bianca Sobel na yun yung, ano ba yun? Nangyari ba yung pag-uusap nila ni Bianca Sobel na yun before siya nag-video? Nag-video? Or after siya nag-video? Parang after siguro. Ay, talaga. So pagkatapos parang analysis kasi parang hindi pa siya satisfied dun sa pinag-usapan nila. Parang ganon. Hindi, di ba nag-video siya sa na I have nothing to do with ISAF appointments. Yeah. If I heard you. So, yung video ni yung ano ni Maharlika, yung voice message na pag-uusap ni Bianca Sobel at ni Lisa Marcos, kailan yun nangyari? After noong I have nothing to do with ISAF appointments or before? So, before yata. Parang hindi yata. Connected ba siya? Connected ba yung conversation? Yes. Kasi tungkol sa ISAF yung naglalakad siya na oo. Yun. Pero yung video recording na pinlay ni Maharlika is about ISAF din. ISAF rin ba yun? So, ayun na nga naman sasabi ko, no? I'm just stating facts, madam, no? You are not a democratically elected official. You're not even an official. You are exercising power over Filipinos. Who are you? You're not voted. Ang problem kasi kung kunwari ganun nga, ang problem inaalaw ni Bongbong. Pero hindi, you cannot derogate an authority like that. That's the problem. O di ko mo siyang cabinet secretary, pero hindi po pwede. Di ba? Kasi hindi ka pwede mag-appoint ng cabinet secretary na asawa or something. The fact, di ba, nung sinabi mo na with approval ni Lisa at ni Tambaloslos about dun sa appointments, di ba? Yun pa lang, alam na talaga natin. So, that means alam din ni Larry Gadon about it. Di ba? Kasi ang tagal ni Larry Gadon nag-antay bago ma-appoint. Oo. Tapos emasculated naman yung opisina niya. Walang budget, walang ano. Diba? I think they just want to I think they just want to give something to Gadon kasi hindi naman kalaban si Gadon. Hindi ba na-debar natanggal pa ngayon pa yung lawyer niya, di ba? Na-disbar. Pero natanggal din yung pagiging lawyer. Sakit nun, di ba? May ano ako. Yeah. May follow-up ako doon sa Lotto. Kasi di ba, mo na, before pa na-appoint, alam mo na magiging chairman yan si Mel Robles. So, kasi may info ka na, nung lumabas yung 443 na nanalo na Lotto, ano yung reaction mo doon? Ganon. So, alam na this. Kasi dinefend ni RJ eh. Dinefend ni RJ. Siyempre, i-defend niya. Di ba? Parang, ako naman parang 433. Tapos yung ano pa, yung combination. Yung 7-14-21 ang ano nila. Actually, yung explanation doon ni TP. Kasi daw, yung number na parang, di ba sa dyaryo, merong lucky combination na nilalabas.
So parang for that day, ang lucky number na nilabas is yung multiples of 7, ganon. 7, 14, 21, ganun. So ngayon, meron siyang pinresent na na sa ibang jurisdiction, meron ring mga nanalo, mga multiple winners because of similar incident. Kasi daw, yung tumaya nung araw na yon, parang meron siya mga pinakita